Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Yan, meron naman po tayong pag-uusapan, lalo-lalo sa mga kalalakihan dyan. Yung, lalo na sa middle age. Yung hindi na masyadong tinitigas. So, ito pong usapin na ito ay napaka, ano po, kumbaga, kailangan ng patnubay ng magulang lalo sa mga kabataan dyan. Ito kung malawak ang inyong kaisipan sa mga nakakaintindi, sa mga malawak ang isip. Hindi po kabastusan ito. Ito po ay binabahagi lang natin, lalo sa katulad natin na yun nga, yung alam niyo po ba yung ED, yung erectile dysfunction. Yan po yung sinasabi ko, ito yung kalalakihan na hindi kayang i-maintain ang kanilang pagpapatigas ng kanilang sandata o hindi kaya nila na magpatigas ng kanilang are. Sino-sino ba yung mga posible na erectile dysfunction or ED? Unang-una sa lahat, yung mga may edad na nakatulad natin na middle age, di ba? Yung mga medyo matatanda na dyan, yung may mga sakit sa halimbawa, yung mga diabetes, yung sa high blood, anti-presyon, yung mga taong yung mahilig na manigarilyo, at saka yung mga tao na obesity, yung matataba. Sila yung mga taong na posible magkaroon ng yung sinasabi nilang ED, yung erectile dysfunction. Di ba? Itong topic na to guys, tatalakayin natin, may posible bang natural remedy para matugunan yung ED, yung erectile dysfunction ng hindi na masyadong tinitigasan ng sandata natin? Ito guys, nalaman ko lamang po at napanood at share ko lamang po sa inyo kung ano itong bakit yung iba ay hindi na masyadong tinitigasan yung sandata natin. Napaka ano po no, usapin na ito, napaka selan at hindi po ito kabustusan at gusto ko lamang po i-share sa inyo itong usapin na ito para malaman nyo rin po sa edad natin na ito at yung kabataan natin, wag natin ikumpara kasi nung bata tayo talagang aktibo tayo at ating mga pangangatawan matipino at ngayon nasa middle age na tayo ay hindi na ganon kaaktibo. So ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit at nangyayari ito sa atin na wag na natin ikumpara ang ating kapanahunan sa kapanahunan ngayon. So kailangan natin ay yun nga, yung pagkain natin at ang healthy lifestyle para yun nga maging malusog tayo kasi yung buhay natin ay dyan nakasalalay lalo sa buhay may asawa natin kapag ang wala na tayong ganyan na na kumbaga yan ang pinakabuhay natin lalo sa mga kalalakihan, di ba? Kailangan maging aktibo tayo para maging tayo maayos ang pamumuhay natin. Yung iba diyan na 'di ba dahil nga sa kanilang nararamdaman, mainitin ng ulo, wala nang ganang makipagtalik sa kanilang mga asawa, at yung ibang mga asawa dahil nga hindi na sila nag-enjoy sa bawat isa, 'di ba, ay naghahanap ng iba pa. Kaya yung iba nagkakahiwalay dahil sa ganyan na sitwasyon. Kaya eto, pag-uusapan natin kung bakit nangyayari sa atin 'to. So ano nga ba yung mga posible o mga remedies para matulungan natin yung ating sarili o yung ating partners na mapatigas yung kanyang mga sandata. Sa una guys, yung halimbawa kung kayo ay matataba o yung obesity, mag-diet po kayo. Di ba? Halimbawa kapag mataba kayo, huwag kayong magkakain ng masyadong matatabang pagkain. Kumain tayong mga masustansya para yung katawan natin ma-maintain natin yung pagda-diet natin at hindi tayo maging masyadong mataba. Kumain po tayong mga prutas, gulay, di ba? At saka yung mga vegetable, yung mga masustansya pagkain, isda, mga karne, para ma-maintain natin
yung overall healthy body natin. Kasi kapag healthy ang ating body, healthy rin din ang ating sexual function. So, isa pa guys, kailangan kapag masyado ka ng ganun mataba, kailangan exercise. So, kung ang cause ng inyong yung erectile dysfunction, sinasabi nila na ED, yung hindi na pagtigas ng sandata, yung halimbawa, yun nga, yung masyado na tayong mataba, overweight, kung may sakit ka rin sa puso, yung pinakamainam na gawin natin para ma-reduce ang ating katawan o ang ating kalusugan ay exercise, di ba? May mga nakasagsabi dito na research na kapag nag-exercise ka, yung kahit 30 minutes a day, yung 4 na times a week sa 6 months, napakalaking chance na ma-reduce ang inyong erectile dysfunction. So, ano-ano bang mga exercise na dapat gawin natin, guys? Pwede kang mag-swimming, mag-running, o kaya mag-bisikleta, anything na pwede kayong na kahit na nung physical activity para kayo ay gumalaw-galaw at para pumayat kayo. Yung mga inactive na person na yung kasi tumataba tayo, lagi tayo nakaupo, di ba? Kaya posibleng lumaki yung tumaba o lumaki ang ating tiyan. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayong erectile dysfunction o yung hindi pagkatigas ng sandata natin. So, yung solution po is yung pag-ehersisyo, di ba? So, isa pa rin yung laging puyat. Huwag po tayong magpupupuyat. Kailangan natin ang enough sleep para saan? Sa overall health, di ba? Kapag kulang tayo sa tulog, ang ating testosterone ay bumababa rin. Kapag bumababa yun, ang tendency nun ay ang rest tayo sa erectile dysfunction. Hindi po siya titigas. Mahirapan tayo magpatigas ng ating sandata. O kaya yung isa pa yung sinasabi nilang psychotherapy. So ano ba yung psychotherapy? Yung hindi lamang sa dahilan ng physical cause. May contributing factors yung katulad ng psychotherapy. Kung yung may mga kalalaki na may problema sa kagaya ng depressed, anxiety, di ba? Nakakadagdag ito ng emotional distress. So kailangan nating therapist na magpapa-therapy sa atin para ma-reduce ang kanilang agam-agam at ma-connect ito, ma-reduce ang kanilang halimbawa yung erectile dysfunction na hindi sila natinitigasan ng kanilang sindata. Diba? So isa pa guys, yung stress reduction. Alam niyo po ba kung anong stress reduction? Yung mga kalalakihan kasi yan, may mga stress din yan. Kapag stress ka, nahihirapan tayong magpatigas. Yung katulad ng hindi tayo nakakatulog. Kapag nahihirapan tayo makatulog, bumababa tayo yung testosterone na sinasabi nila na naglilink sa atin na kung bakit nagkakaroon ng yung ED. So, mas mainam na kapag kailangan meron tayong mga kausap sa inyong kapartner o inyong asawa, kung ano yung kinai-stress ninyo, kung ano yung mga problema natin, lalo sa pagdating dyan sa pakikipag-mate sa ating kapartner. Yung halimbawa na na-stress tayo. So, makipag-unahin tayo sa ating mga halimbawa sa therapist para matulungan kayo. So isa pa yung alcohol reduction, yung sobrang pag-iinom ng alak. Alam niyo yun sa mga kalalakihan dyan na mahilig uminom ng alak. Dapat umiinom po tayo is moderate lang, yung konti lang.
Kasi yan kapag na uminom tayo ng alak ay nakaka-hyper yan. So, kailangan na nasa moderate lang tayo. Wag po tayong uminom ng sobra-sobra. Yung iba, talagang isang case na iniinom di ba? Wala tayong mapapala dyan. So, anyway, yung alcohol reduction na sinasabi ko, nakakatulang iwas sa yun ay para kapag sobra tayo sa alak ay yun nga, apektado rin yung ating are. Kailangan nasa moderate lang, di ba? Kapag palagi na umiinom tayo ng alak, di ba, yung alcohol, nagiging problema ng ED. Kailangan uminom lang tayo ng paisa-isa lang. Kaya, yun nga, mayroon pang konti na pulutan kahit manilang, di ba? Huwag tayong sobra-sobra kasi nakaka-apekto talaga yan, yung pag-inom ng alak. Yun ang dahilan kung bakit tayo ng erectile dysfunction, di ba? So, kapag iinom tayo, huwag tayong masyadong malulong doon sa inumin na yan. Kailangan moderate lang po. At saka yung isa pa yung sinasabi na smoking cessation, yung sobrang paninigarilyo. Kung maaari sana, kung kaya naman, tigilan yung pagsisigarilyo, di ba? Bakit? Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng erectile dysfunction, yung hindi pagtigas ng ating are, di ba? Kahit man lang halimbawa, kung hindi nyo kaya, mabawasan lang. Bakit? Kasi kapag nag-smoke kayo, naninigarilyo, sinisira ninyo yung mga litid, yung mga blood cell papunta sa ating sandata. Kapag nasisira na yon, ang mangyayari, ang dugo na dadaloy sa ating sandata ay hindi makakapunta ron. So, ibig sabihin, kapag walang dumaloy na dugo doon, walang mangyayari na panindigas ng ating mga sandata. Di ba? That's the reason kung bakit na pinipilit natin na patigasin yan na hindi tumitigas. Yun ang cause, di ba? Kaya yan, senior ko lamang po sa inyo. Dapat yan ay iwas-iwasan din po natin yung paninigarilyo. Di ba? At ito po, ano ba yung dapat na kailangan para maiwasan yung ED nga sinasabi nila doon sa erectile dysfunction? Actually, there are four way option para matreat itong erectile dysfunction. So una, yung medication, yung mga gamot na binibigay ng ating mga doktor. So yung pangalawa, yung mga lifestyle changes na sinasabi ko sa inyo, yung kanina. Yung pangatlo pa yung mga assistive devices kagaya ng vacuum, di ba? Yung mga barado, yung mga clog natin. And isa pa yung na tinatawag na surgery. Kung hindi yan tinitigasan at kailangan nyo magpa-opera. Di ba? Depende yan sa tao na yung meron silang ED, yung erectile dysfunction. So, kung ano yung pipiliin ninyo, kung ano yung mga choices na, yun nga, sinabi ko na 4. So, isa pa, kung yung mga halimbawa, kung hindi naman nag-work out itong mga lifestyle passion na ito na sinasabi ko sa inyo, ano pa yung dapat na gawin? Kung hindi yun nag-work out, guys, yung mga lifetime changes na dito pumapasok yung medication. So, kailangan ay magpa-check up tayo sa mga doktor kagaya ng mga neurologist. Kasi yung magbibigay ng medication, yung halimbawa sa mga gamot na Viagra, di ba? At saka yung mga gamot na i-apply natin para makatulong sa erectile dysfunction.
So yung mga side effect naman na yun guys, alam naman natin lahat ng gamot ay mayroon side effect. So yung mga usual na side effect ay yung sasakit ang ulo natin, yung nahihilo tayo, tsaka yung indigestion. So ano ba yung ano natin na itong sinasabi ko na binabahagi po sa inyo na itong mapupulot natin. Yung treatment for erectile dysfunction ay depende sa inyo yan kung ano yung cause na kailangan. Mas mainam pa rin na bago tayo na magbago ng ating lifestyle. Kasi nakakatulong ito. Ito yung nakaka-improve ng erectile dysfunction. Hindi naman ganun kaagad na, pero mas malaki ang tulong nito ng part nito para makaiwas o malesen ang ating yung hindi pagtigas ng ating sandata, yung erectile dysfunction. Di ba? So maraming pong salamat sa inyong panonood at sana meron po kayong natutunan o idea dito sa ibinahagi natin na pagba-vlogs, lalo sa mga kalalakihan dyan na katulad natin na middle age na nahihirapan na yun nga, nagpatigas ng ating sandata. Yun po yung mga causes. Kaya iwas-iwas po tayo sa mga ano natin, halimbawa sa lifestyle natin, sa paninigarilyo o pag-inom ng alak, yung pagkain natin, kontrolin natin, huwag po tayo masyadong magpataba. At isa pa yung mga may sakit dyan kagaya ng diabetes, sa high blood, di ba? At saka yung mga prostate cancer, yan po yung mga apektado dyan sa mga kung bakit hindi na tayo tinitigasan. So ayan guys, at sana meron po kayo natutunan sa vlogs natin ngayon at sa isinare ko lamang po sa inyo, lalo sa kalalakihan. Hindi po ako neurologist, ayan, at binahagi ko lamang po ang nalaman ko at para malaman nyo rin po kung ano yung mga causes at nagtataka tayo at kung bakit yun nga hindi tayo na tinitigasan lalo sa ating sandata at yun nga, kailangan ingat-ingat din po tayo sa ating kalusugan para ang ating buhay ay maging masaya lang sa ating partners at ibigay natin ang kaligayahan nila. Yun lang po ang nagpapasaya sa ating buhay at kaya nga tayo tumatagal at nagiging masaya ang buhay natin sa sex life natin. Kasi kapag walang ganyan ang buhay natin, napakalungkot at hindi masaya ang ating pagsasama. So yan po ang pinakauna na kailangan na sa buhay natin, yung sex. Hindi tayo mabubuhay na wala yan kasi ang pagmamahal ay ipinadadama natin sa ating partners. So yan, maraming pong salamat sa inyong panonood at sana nasiyahan po kayo at kahit man lang dito sa vlogs na ito ay meron kayong natututunan. Hindi lang puro pa-cute, puro ano mga pinagsasabi natin, at least meron din kaulugan at meron kayong nalalaman. Yan, maraming po salamat. Huwag niyo pong kalilimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pobreng Kapampangan, ay click the bell button notification para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po. Enjoy watching. Pobreng Kapampangan ulit.